Sa sobrang dami ng magagandang kanta ng bandang Scorpions tulad ng Still Loving You, Always Somewhere, Wind of Change, No One Like You, at napakarami pang iba, ay masasabi nating bahagi na ng buhay ng marami sa atin ang boses ng kanilang bokalistang si Klaus Maina. May boses siyang itinuturing na dramatic tenor na may range na 4 octaves at ang nakakahanga mga idol sa pinakahuli nilang konsyerto noong 2024 sa edad na 75 taong gulang. Kahit apektado na ng edad ang boses, ay hindi maitatangging andun pa rin ang nakakahanga niyang karisma na hanggang sa ngayon ay may kakayahan pa rin pumuno ng mga stadiums. Mula sa isang bokalistang nasira ang boses at muntik nang mawala ng kakayahang kumanta noong nagsisimula pa lang sila hanggang baliktarin ng tadhana at maging isa sa pinakasikat ng frontman ng legendary na banda, ay siguradong walang tututol kung sasabihin kong kasama siya sa mga greatest vocalist of all time ng marami sa atin. Pero ang totoo mga idol, sa maniwala man kayo o hindi, isa nga ang Scorpion sa pinaka-underrated na banda sa kasaysayan ng musika, at hindi nga rin naiiba ang bokalista nilang si Klaus Maina. Hindi siya kinikilala o nakakasama sa tuktok ng listahan ng malalaking kumpanya sa industriya ng musika tuwing napapag-usapan ang greatest vocalist of all time. Ano nga ba ang dahilan at nasaan na ngayon si Klaus Maina? Kamusta na siya ngayon? Totoo bang malubhana ang kanyang kalagayan? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Maraming salamat! Welcome to another video. Si Klaus Winnie Maina ay ipinanganak sa Hanover, Lower Saxony, Germany noong May 25, 1948. Lumaki siya sa panahong ang Germany ay sobrang lugmok dahil sa katatapos lang noong World War II. Kaya masasabi nating hindi naging madali ang kanyang kabataan. Walang nagsasaya sa paligid, mababa ang moral ng mga tao, at halos imposibleng may mabuong pangarap na maging isang music artist. Umiikot lang ang buhay ng marami sa paghahanap ng pera para may makain ang kanilang pamilya. Pero kakaiba ang munting tahanan ni na Klaus Maina dahil tuwing gabi ay meron silang naririnig na musika. Musikang galing sa harmonika na tinutugtog ng kanyang ama. Hindi siya magaling, pero para sa batang si Klaus Maina ay yon ang kanyang pinakaunang alaala kung saan siya unang na-inlove sa musika. Mas nagliyab pa ang interest niya sa musika noong maglagay ng radio station sa mga base militar ng Amerika na nakaistasyon noon sa Germany, kung saan nga ay naririnig ang mga kanta ng mga tulad ng The Beatles o ni Elvis Presley, na naging inspirasyon ni Klaus Maina para hasain ang boses at mag-aral na tumugtog ng gitara. Sumali siya sa isang banda na tumutugtog sa mga clubs at kung saan mang lugar na mayroong event, na dahil nga sobrang ingay sa paligid at sobrang pangit pa ng kanilang sound system, ay napipilitan laging isigaw ni Klaus ang kanyang pagkanta para marinig, at dun nga ay na-develop ang mataas niyang boses. Habang tumatagal ay naging malinaw sa kanya na yon ang buhay na gusto niyang tahakin, lalo na nga noong 1960s dahil na nga sa pagsabog ng kasikatan ng maraming banda at recording artist sa US at sa UK, ay nauso na din sa West Germany ang pagbabanda, na bawat isa ay may pangarap nga na makilala at sumikat, at isa nga sa kanila ang bandang Scorpions na pinangungunahan noon ng kanilang founder at gitaristang si Rudolf Schenker. Pero may malaking problema ang bandang ito noong mga panahon na yon dahil nakailang palit na sila ng kanilang bokalista. 1969 noong kinuha nila si Klaus Maina, at pagkalipas nga ng ilang taong pagtugtog sa kung saan-saan ay unti-unti na ding nagkakaroon ang banda ng direksyon, na nauwi naman sa pagpirma nila ng kontrata sa Brain Records. Na-release nila doon ang kanilang debut album na Lonesome Crow noong February 9, 1972, na hindi man nagkaroon ng commercial success ay naging dahilan naman yon para magkaroon sila ng pagkakataong makapag-tour sa iba't ibang parte ng Germania. Isang malaking hakbang sana yon sa kanilang karera, na kasamaang palad ay nauwi nga yon sa hindi inaasahang pagkasira at pagkabuwag ng kanilang banda.
Bukod kasi sa matinding schedules ng tours na nagbigay ng matinding pressure at pagod, ay hindi nga rin sila nagkasundo sa klase ng musika na kanilang tatahakin. Naging dahilan yon ng malaking gulo sa banda na nagtulak nga kina Klaus Meine at Rodolf Schenker na ibasura lahat ang kanilang ginagawa at maghanap ng bagong mga miyembro para magsimula muli sa simula, bagong mga kasama at bagong direksyon ng musika. At sa mga panahon nga din na yon na wala pang kasiguraduhan ang karera ni Klaus Meine at ng kanyang banda, doon niya na din nakilala si Gaby Meine, ang babaeng mananatili sa tabi niya hanggang sa kasulukuyan. Babaeng magiging dahilan kung paanong nagawa ni Klaus Meine na magkaroon at panatiliin ang malinis niyang imahe sa harap o likod man ng mata ng publiko. Siya ang dahilan kung bakit nakaiwas si Klaus sa mga bisyong may kinalaman sa droga o babae. At noong maging maayos na nga ang lahat sa banda ay napagpasyahan nila na ipagpatuloy na lang ang pangalang Scorpions. Bumalik muli sila sa studio at nabuo nga ang album na Fly to the Rainbow na na-release noong November 1, 1974. Hindi siya naging matagumpay na album pero hindi maitatangging nagkaroon sila noon ng malinaw na direksyon. Tinalikuran na nila noon ang tugtugang psychedelic at nagsimulang yakapin ang hard rock. Pero sa mga hindi nakakaalam mga idol ay hindi talaga naging ganun kadali ang dinanas ng Scorpions bago sila nakilala. Matapos na langawin din ang benta ng sumunod na album na Entrance noong September 17, 1975 ay naisipan nilang gumamit ng kakaibang taktika sa sumunod na album na Virgin Killer noong November 22, 1976 kung saan nga umingay ang pangalan ng banda dahil sa makontrobersyang imahe na ginamit nila sa cover ng album na ibablurred ko nga mga idol dahil bawal siyang makita ng mga mababait at inosenteng katulad ko. Marami ang nagkaroon ng negatibong komento sa Scorpions noon pero sinasabing nakatulong naman ito para makilala sila ng mas marami. Ika nga mga idol, bad publicity is still publicity. Marami ang na-curious kung anong klase ng musika ang meron ang Scorpions. Kaya sa sumunod nilang album na Taken by Force noong December 1977 ay nagkaroon nga sila ng kakayahang mag-tour sa Japan kung saan nga sa init ng suportang natanggap ay naramdaman ng banda na hindi na sila yung bandang pang-Germany lang. Kaya naman sobrang inspired at motivated nila noong umuwi para buuin ang album na Love Drive na na-release naman noong February 25, 1979 kung saan nga kabilang ang mga kantang Always Somewhere at Holiday. At sa pagkakataon nga na yon ay nagawa na nilang pasukin ang US noong pumalo itong album sa pang-55 ng Billboard 200 at na-certified na gold album ng Recording Industry Association of America. Sa isang iglap ay makikita na ang Scorpions noon na nagsasagawa ng tour sa iba't ibang parte ng US sa harap ng libo-libong mga Amerikanong rock fans na unang beses lang makapanood at makarinig ng banda na mula sa Germany. Makalipas ang isang taon, March 31, 1980 ay nirelease naman nila ang album na Animal Magnetism na mayroong mas mabigat at dark na tugtugan na sa sobrang init nga ng suportang natanggap yun na nga ang masasabi nating simula ng golden era ng Scorpions. Pero kasama ang palad ay bigla nga nakaramdam si Klaus Meine ng pagsakit ng lalamunan tuwing kumakanta. Hindi niya yun pinansin gaano noong una na pinagsisihan niya naman sa huli dahil nung patingnan sa doktor ay malubha na pala ang kalagayan ng kanyang lalamunan na malaki na ang posibilidad na hindi na siya pwedeng kumanta pang muli. Katunayan ay pinayuhan na ito ng doktor na maghanap na lang ng ibang karera. Naging malaking dagok yun sa banda, lalo na nga kay Klaus Meine dahil halos hawak na nila noon ang pangarap nilang kasikatan. Imagine niyo na lang kung gaano kasakit yun para sa isang bokalista na mawala ang boses na naging trademark na ng tunog ng banda na dahil nga sa kalagayan na yun at sobra na ring disappointment ay kinailangan itong umuwi sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa mga idol ang naging tagabalanse sa pagitan ng kanyang buhay bilang sikat na rakista at normal na haligi ng isang pamilya. Kailanman ay hindi sila naharap sa anumang kontrobersya sa loob ng maraming dekada nilang pagsasama. At sa mga panahon nga na yun na nagpapahinga at nagpapagaling si Klaus Meine ay hindi naman sinayang ng Scorpions ang panahon. Kumuha muna sila noon ng pansamantalang kapalit ni Klaus para magpatuloy lang ang paggawa at pagre-record ng mga demo ng mga bago nilang kanta. At sa totoo lang ay muntik na talagang kumuha noon ang Scorpions ng bago nilang bokalista dahil ayaw nilang masayang ang momentum ng dinaranas nilang tagumpay noong mga panahon
panahon na yon. Pero hindi nga sila naging komportable na tawagin silang Scorpions nang wala si Klaus. Pero kabutihang palad naman sa paglipas ng ilang buwang paspasang therapy at 2 opera sa kanyang lalamunan ay himala naman naging maayos muli ang boses ni Klaus. Ang totoo ay mas gumanda at mas tumaas pa lalo, kaya agad itong tumuloy sa studio para buuin ang album na Blackout na na-release naman noong March 29, 1982. Pumalo ito sa number 10 ng Billboard 200 sa tulong na rin ng mga singles na When the Smoke is Going Down Smoke is going down. at No One Like You, na nagpapatunay na hindi naapektuhan ng ilang buwang pahinga ang momentum ng kanilang kasikatan. Katunayan ay mas malakas pa ang mga sumunod nilang album na Love at First Sting noong March 27, 1984 na naglalaman naman ng mga Rock You Like a Hurricane, Still Loving You at Big City Nights. Pang-10 album na Savage Amusement noong April 18, 1988 at pang-11 album na Crazy World noong November 6, 1990 na naglalaman naman ng mga kantang Send Me an Angel Send me an angel. Oh, come on. at naging pinakatumatak at pinakamukontroversial nilang kanta na Wind of Change. Nabuo kasi ang kantang ito mga idol noong magkaroon ng hindi inaasahang tour ang banda sa Russia. Kung babalikan kasi natin ang kasaysayan sa pagitan ng Russia at Germany kung saan nga galing ang banda ay alam nating sobrang sama ng nakaraang relasyon ng mga ito. Lalo na nga at isinulit ni Klaus ang Wind of Change habang nasa Russia na ginawan nga ng problema at kontrobersya ng mga kritiko. Bumenta ang single na Wind of Change ng mahigit sa 14 na milyong kopya sa buong mundo na naging isa nga sa mga best-selling singles of all time. Pero kasamaang palad, gaya nga ng napakaraming banda na nagmula sa lumang era, kasama nga ang Scorpions sa naapektuhan ng grunge music noong early 90s. Katunayan, kahit kasama pa ang kantang Under the Same Sun sa sumunod nilang album na Face the Heat noong September 21, 1993, hindi na nga ito bumenta pa ng maayos at hindi na nga sila nakabangon pa mula noon dahil sa mga sumunod pa nilang 7 albums na inirelease halos wala na nga bumibili at pumapansin. Pero kabutihang palad naman ay hindi naman nawala ang suporta ng tao sa kanilang mga tours kahit nga dumaan pa ang napakahabang panahon at nagbago na ang itsura at boses ni Klaus Meine andun pa rin ang saya ng kanilang mga tagahanga kapag napapanood sila ng live. Maririnig pa rin ang sabay-sabay na pagkanta ng kanilang mga tagahanga sa mga stadiums na punong-puno lagi ng mga tao sa bawat isinasagawa nilang konsyerto. At para nga mapanatiling maayos ang boses ni Klaus sa mahabang panahon kahit sa kanyang edad ay napipilitan siyang gumamit madalas ng falsetto at minsan naman ay pinapasa niya sa audience ang matataas na nota ng kanilang mga kanta. Huli silang nakitang tumugtog ay noong nagplano silang magsagawa ng tour para ipagdiwang ang ika-60 anibersaryo ng banda noong 2025. Pero matapos ang una nilang tugtog sa Hanover, Germany noong July 5, 2025 ay biglang kinansila na nila ang iba pang mga schedules ng tour dahil nagkaroon ang noon ay 76 na taong gulang ng si Klaus Meine ng respiratory virus na nauwi sa laryngitis at bacterial bronchitis na naging dahilan nga ng pagkawala ng kanyang kakayahan na kumanta. Muli silang sumubok na bumalik sa pagtutur nito lang July 2026 na makikita sa mga social media accounts ng banda. Hello India, this is Klaus Meine of the Scorpions. Can't wait to see you back on tour in India in April. We will be in Shillong on the 21st, Gurgaon on the 24th, Bangalore on the 26th, and Mumbai on the 30th. We're gonna rock you like a hurricane. Pero kasamaang palad ay muli itong nakansila dahil na naman sa problema sa kalusugan hindi lang ni Klaus Meine kundi pati na din ang iba nilang miyembro. Sa edad kasi nila mga idol talagang swerteng-swerte na nakakatugtog pa rin sila. Sa kasalukuyan nagpapagaling si Klaus Meine ng kanyang lalamunan kasama ang asawang si Gaby Meine at nag-iisa nitong anak na si Christian Meine. Bilang bokalista at main songwriter ng Scorpions ay hindi maitatanggi ang ambag ni Klaus Meine sa musika. Walang duda na isa siya sa pinakamagaling
pinakamagaling at pinakatalentadong bokalista sa kasaysayan. Pero kasamaang palad ay lagi siya nagiging biktima ng language barrier at bias na rin ng media sa kanilang genre na naging dahilan ng madalas na pag-snub sa kanya ng napakaraming music company tuwing nagsasagawa ang mga ito ng kani-kanilang greatest of all time list. Mabibilang mo sa daliri ang beses na nakasama siya sa top 5 o top 10 ng listahan ng mga greatest vocalist of all time. Bumenta ang Scorpions ng mahigit sa 100 milyong kopya at tinatayang umaabot sa 75 milyong dolyar ang net worth ngayon ni Klaus Maina na nagmula nga sa mga benta ng albums, royalties sa mga isinulat niyang mga kanta at malawakang mga tours. May naka-schedule pang mga tours ang Scorpions ngayong June 2026 pero syempre ay depende pa rin sa kalagayan ng kanilang mga kalusugan kung matutuloy ito o hindi. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.